Magandang gabi sa inyong lahat. Gusto ko ring batiin si dating Ambassador Leah. Tunay, itong kasaysayang nalilika. Dahil kung ikukumpara sa ating nakaraang panel tungkol sa Europa at sa mahirap na sitwasyon sa Hilagang Amerika, nakikita natin ang pag-asa sa Latin America. At maliwanag na kinabukasan. Kaya magsimula tayo kay Ambassador Ezra. Siguro simulan natin sa balitang mainit na siyempre ay sa Colombia, sa halalan ng Pangulo, ang kandidato na pro-Israel at inendorso ni Trump ang nanalo. Ooh, Akala ko sasabihin mong si Messi ang nag-score niyang laro, kasama rin ang Austria. Oo. at dapat ding tandaan na nanghako rin siya na magbubukas ng embahada sa Jerusalem. Kaya ito ay magandang balita. Kaya Ambassador Ezra, bilang bansa na iyong kinakatawan na may mahabang kasaysayan ng ugnayan sa Israel, paano mo ito nakikita? Paano mo tinitingnan ang hakbang na ito na siyang pinakabago sa sunod-sunod na tagumpay ng mga kandidatong right-wing sa Latin America? Maraming salamat po. Nakakita ako ngayon ng mapa tungkol sa mga bansa sa Latin America na hindi kabilang sa right wing at apat na lang ang natitira. Kaya nagkakaroon ng pagbabago sa Latin America. At habang kayo ay nagkakaroon ng diskusyon kasama ang Europa, mga kaibigan, kapag may isang bintana na nagsara, may panibagong nagbubukas. Pumunta kayo sa Latin America. Tulad ng nabanggit mo, Ambassador Fitz, ito na ang pinakabagong tagumpay na nakikita natin sa Latin America na sinundan ng Chile, Argentina, Costa Rica kung saan ka naglingkod, Bolivia at Ecuador. Tama, at Honduras, syempre. At Peru. Sige, kaya tuloy-tuloy lang ang listahan. At isa pa sa mga bagong balita ay ang Genesis Foundation na ikaw mismo ay direktang kasali at ang Israel Allies Foundation ay magkakaroon ng makasaysayang kumperensya sa susunod na linggo sa Argentina. Kasama sina Pangulong Milei at ang pinuno ng nangungunang kandidato sa halalan sa pagkapangulo ng Brazil. Kaya gusto kitang tanungin, paano mo tinitingnan ang pagpapalawak ng ISAC Accords sa Latin America? Bago magsimula, gusto ko lang balikan ang balitang galing Colombia. Kaninang umaga, may natanggap akong mensahe mula sa kasamahan na nagsabing, tayo ba'y nandito tayo sa Jerusalem News Syndicate? At sinabi niya sa akin sa Espanyol na ipinapangako ko sa iyo na sa Agosto 7 ng alas 5 ng hapon, ibabalik natin ang ugnayan sa Israel. Kaya napaka-espesipiko ng petsang iyon. At ang petsang iyon ay ang araw ng panunumpa ng bagong halal na Pangulo. Kaya nakakabilib yon. At gaya ng nabanggit natin, malamang ay maririnig din nila ang anunsyo sa lalong madaling panahon tungkol sa paglilipat ng embahada sa ating walang hanggang kabisera na talaga namang kamangha-mangha. Kaya sa tingin ko, ang Colombia ay pinakabago lang sa sunod-sunod na mga hakbang na nabanggit mo na nakita natin sa buong Latin America. Ito ang balangkas ng Isaac Accords, ang sinusubukan naming gawin, pinapangarap at pinagsisikapan sa Euphoria para mapili ng Latin America ang Israel. Hindi dahil inuutos o iniisip nilang kailangan nila, kundi dahil gusto nila at nakikita ang parehong halaga, kasaganaan, seguridad at kapwa kapakipakinabang na ugnayan sa pagitan ng Israel at Latin America. At ginagawa namin yan sa lahat ng antas, mula gobyerno sa gobyerno, lehislatura sa lehislatura. Tulad ng nabanggit mo, kasama ang Israel Allies Foundation, magdadala kami ng 11 mambabatas mula Latin America sa Buenos Aires ngayong linggo para pumirma ng deklarasyon ng magkakaparehong prinsipyo. Nagawa na rin namin ito sa Brazil. Sa Brazil, kung saan meron tayong napaka-negatibong ehekutibo ngayon, sana magbago yan sa Oktubre, pero doon ay talagang negatibo ang ehekutibo. Nakasama namin ang lehislatura na may plano kung paano palalalimin ang ugnayan nila sa Israel sa susunod na 9 na buwan. Gusto rin namin gawin ito sa buong reyon at sa mga tao. Kaya nga, tulad ng sabi ng isa ko pang embahador, ang pesimismo sa Europa, ang potensyal sa Aprika, at ang realidad ay nasa Latin America. Napakagaling. At ngayon, Leah, ikaw ay nakabase sa Miami.
Pero direktang kasali ka sa Latino na komunidad sa US na bumubuo ng 20% ng populasyon, ang pinakamalaking etnikong grupo sa US. Nais kong malaman kung paano mo nakikita ang epekto nito sa mga Latino sa Amerika, parang snowball effect sa kanila based sa mga nangyari marahil sa kanilang mga bansang pinagmulan. Magandang tanong. Sa tingin ko, sa pagbubukas ng bagong ugnayan na ito, alam mo, talagang kailangan ng mga Hudyo sa Israel ng maraming magagandang balita ngayon. At hindi ko talaga maipaliwanag kung gaano kahalaga na samantalahin natin ang bagong diplomatikong, pang-ekonomiya at technological na oportunidad na nasa harap natin ngayon. Lalo na sa lahat ng nakikita natin sa buong Europa at maging sa Estados Unidos. Sa US, kailangan nating maunawaan ng Isaac Accords ay may malawak na epekto na lampas pa sa diplomasya sa mga ugnayang nakikita natin. At ito ay sa larangan ng information warfare. Mayroon kang 20% ng kabuuang populasyon ng US na Latino. Inaasahan na magiging 30% ito ng kabuuang populasyon ng US pagsapit ng 2050. Sila ang may pinakamababang damdamin laban sa mga Hudyo kumpara sa ibang grupo. At kabilang sila sa pinakamalalaking gumagamit ng digital at social media, kaya naging target sila ng disinformasyon. At habang nangyayari ang lahat ng kamanghamanghang aktibidad na ito, ibig kong sabihin, 12 bansa ang bumalik na naging kaibigan ng Israel. Talagang kamanghamangha iyon. At ang kailangan nating maunawaan ay na ang 20% ng mga Hispaniko, hindi lang sila Amerikano, sila rin ay Latin Amerikano. Palagi nilang sinusubaybayan ng balita sa kanilang bansa para malaman ang mga nangyayari sa politika at ekonomiya na nakakaapekto sa pamilya nila. Kaya sa kabila ng lahat, dapat nating samantalahin hindi lang ang diplomatikong at ekonomikong aspeto, kundi tiyaking nakikipag-ugnayan din tayo sa 650 milyong nagsasalita ng Espanyol sa buong mundo para malaman nilang may magagandang balita. Salamat, Embahador Ezra. Ang Panama ay kilala bilang tanging bansa sa Latin America na hindi kailanman kumilala sa isang estadong Palestino. Hindi kailanman. Hindi kailanman. Ako lang pala mag-isa dito. Tama. Pero sa ngayon, yan ang kondisyon, tama? Sa ngayon, nananatili pa rin ang Embahada ng Panama sa Tel Aviv. Ang tanong, nakikita mo bang magbabago yon kung parehong Argentina at siguro Brazil, sa magandang sitwasyon, ililipat ang kanilang embahada sa Jerusalem bilang presidente? Si Milei at ang senador ng Brazil na nangungunang kandidato ay pareho ng nangako. Kaya 2 taon na ang nakalipas noong nakipagkita ako sa aking presidente, si Jose Raul Molino, at ibinigay niya sa akin ang tungkulin, sinabi niya sa akin, Ezra, gusto kong palakasin mo ang relasyon ng Panama at Israel. Gusto kong palawakin mo ang inyong embahada. Pero pakiusap, huwag mong dalin sa akin ang usapin ng paglilipat ng embahada. Kami at sabi niya, meron tayong napakapayapang kapaligiran dito sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo at gusto kong manatili itong ganito. Kaya kung tatanungin mo ako at ilalagay sa timbangan na kami lang ang bansang hindi kumikilala sa autoridad ng Palestina kumpara sa paglilipat ng embahada. Nakatira ako sa Jerusalem kaya parang nasa gitna ako. Sige, sasama ka muna ngayon. Ambassador Fitz, bilang dating embahador, maari kong itanong ito sa iyo. Kung kailangan mong pumili ng sapalaran, aling bansa sa Latin America ang susunod na ililipat ang embahada sa Jerusalem? Nagkaroon tayo ng bagong presidente sa Costa Rica, si Laura Fernandez, na nagsabing ililipat ang embahada. Nagkaroon din tayo ng presidenteng halal ng Colombia na nagsabing ililipat ang embahada. Malamang isa sa dalawang yon, hihikayatin ko rin ang mga kaibigan ko sa Ecuador na nagbukas ng Innovation Office sa Jerusalem na may diplomatikong katayuan. Kalahati na ang nagawa nila. Gusto ko ring mailipat nila ang embahada. Sa palagay ko, kapag nanalo si Bolsonaro, ililipat niya ang embahada gaya ng ipinangako niya. Kaya nakita natin ang isang alon sa rehiyon ng mga taong gustong palalimin pa ang ugnayan, mayroon na ang Honduras. Nandoon na ang Honduras. Nandoon na ang Guatemala. Nandoon na ang Paraguay.
Sa totoo lang, kalahati ng mga embahada sa buong mundo na nasa Jerusalem na yon ay mula sa Latin America. Hindi alam na marami na matibay na ang ugnayan ng rehiyong ito. Dapat pa nating palalimin ito at kailangan natin ng maraming kaibigan sa mundo nga. Tulad ng sabi ni Leah, bukas ang mga tao sa Latin America sa palitan ng kultura, diplomasya, inobasyon at negosyo kasama ang Israel at nakikita nila ang mga benepisyo nito. Kahanga-hanga. Leah, gusto kitang tanungin dahil nabanggit mo kanina sa iyong sagot na ang mga Latino ang kadalasang nangungunang consumer ng digital na nilalaman. At sa kabila ng lahat ng pagsubok na kinakaharap ng Israel sa media, lalo na sa mga Latino sa Amerika rin, na hindi naman talaga malalaking taga-suporta maliban sa mga may pananampalataya. Ano ang maaring gawin gamit ang Isaac Accords sa pamamagitan ng digital media na ikaw ay lubos na kasali upang mabago ang naratibo? Base sa aking karanasan bilang tagapagtatag at CEO ng Fuente Fuente Latina, napapansin kong tumataas ang interes ng mga Hispanic na tagalika, influencer, mamamahayag, reporter at estudyante ng pamamahayag na pumunta sa Israel. Mula Oktubre 7, matagumpay na nadala ng Fuente Fuente Latina ang 300 Hispanic na mamamahayag na hindi Hudyo at hindi evangelical, na sa tingin ko ay nagpapakita kung gaano karami ang mga kakampi natin sa Hispanic na komunidad. Kung titingnan sa numero, lalo na sa US, ang mga Hispanic ang kinabukasan ng ugnayan ng US at Israel at pinakamagandang potensyal na kakampi laban sa antisemitismo. Base lang ito sa mga numero. Ang alam din natin ay habang ang Israel at ang komunidad ng mga Hudyo ay hindi pa nag invest ng sapat gaya ng nararapat, kahit pa may Isaac Accords, syempre. Pero pagdating sa media at komunikasyon, kinakausap ng Iran ang populasyon ng Hispanic. Ang Hezbollah ay nagsasalita ng Espanyol para sa populasyon ng Hispanic. May Al Jazeera sa wikang Espanyol ang Qatar na tumutok sa global Spanish-Hispanic audience. Kailangan pang mag-invest ng Israel at mga Hudyo. Marami tayong kwento. Malaki ang populasyon ng Hispanic-Israeli dito sa Israel. Marami ang naging biktima o nakaligtas noong Oktubre 7. May mga kwento tayong dapat ibahagi. Kailangan natin ng investment at distribution channel para maihatid ang mga mensahe at impormasyon sa iba. Edgar, pwede ba ako magsalita? Noong nakaraang taon, pagkatapos ng isang conference na ginawa namin sa Shabbat, nag-usap kami ni na Josh at Alex at nakita namin ang pangangailangan na magkaroon ng JNS sa wikang Espanyol. Ngayon ay realidad na ito. Si Sarita ang direktor, siya ay mula sa Panama at ang JNS TV Spanish ay mula sa Panama. At ngayong taglagas, inanunsyo ng El Al Airlines ang kauna-unahang direktang biyahe papuntang Buenos Aires. Na-renew. Na-renew na ulit ang biyahe papuntang Buenos Aires, kaya isa rin ito sa mga bago. Bago tayo magtapos, gusto kong malaman kung ano sa tingin mo ang kalagayan natin sa susunod na JNS Summit tungkol sa Latin America matapos ang isang taon. Tatapusin ko ito gamit ang sinabi ni Punong Ministro Netanyahu sa tweet niya ngayong gabi. Para sa akin, nagpapakita ito ng ating tinutumo. Sinabi niya, patuloy na nagwawagi ang mga kaibigan ng Israel mula sa Colombia at mabuhay ang Isaac Accords. Sa tingin ko, ito ang ating hinaharap. Sinabi ng Israel na 2026 ay taon ng Drom America o Latin America para sa kanila. Lagi ko siyang sinasagot, saan pa kayo pupunta? Tatanggapin namin ito at sasabay sa Agos. Sa tingin ko, mas marami pang positibong bagay ang darating sa rehiyon dahil sa tulong ng lahat. Kahanga-hanga. Kaya kahapon ay nagkaroon ako ng pag-uusap kay Alec Axel Vanish, ang embahador ng Argentina. At tinanong ko siya, so nasaan na tayo pagdating sa Isaac Accords? Dahil siya ang nagtatag at ito ay kanyang inisyatiba. At sinabi niya sa akin na ang Isaac Accords ay dapat may katawan at kaluluwa. At ang kaluluwa ay ang pag-uugnay ng Latin America sa Israel. At ang katawan ay pera, tama ba? Kaya siya ay nagtatrabaho sa ilang mga inisyatiba kasama ang IDB Bank, kasama ang Ministeryo ng Tesoreria dito sa Israel at pati na rin kasama ang Estados Unidos. Kapag nakuha na natin ang pera,
maaari tayong lumapit ng may otoridad sa mga gobyerno sa Latin America at sabihin sa kanila na narito ang Israel. Handang magbigay ang Israel ng iba't ibang bagay. Kaya makikita natin ang mabilis na pagdami ng mga bansang sumasali sa Isaac Accord. Kahanga-hanga, Leah? Sa tingin ko, makakakita tayo ng pagtaas ng magagandang balita mula sa Israel sa medyang nasa wikang Espanyol, na nakikita na rin nating tumataas ngayon. Sa palagay ko, lalaki ang turismo na labis na kailangan ng Israel matapos ang 3 taong digmaan. Sa palagay ko, dahil sa pagsisikap ng mga mabubuting tao sa larangang ito, at tandaan, kaunti lang kami. Kung titignan mo ang mga nagtatrabaho sa iba't ibang bahagi ng mundo, kakaunti lang ang mga organisasyon at lider sa larangang gumagamit ng wikang Espanyol. Siguro bilang lang sa 1 o 2 kamay. Kaya talagang estratehiko ang ginagawa namin. Malaki ang epekto nito tulad na yon na 13 bansa ang muling naging kaibigan ng Israel. At sa tingin ko, makakakita pa tayo ng mas marami pang mabubuting gawa sa hinaharap. Talagang itinira natin ang pinakamaganda sa huli. Maraming salamat. Muchas gracias.